Hahanapin ko si Mama. Iyon ang mga huling salitang binitawan ni Maya bago ang marahas na pagkalabog ng pinto na sinara niya ng buong lakas. Ang katahimikan na naiwan sa sala ay mas mabigat pa sa sigaw na pinigilan niya. Sa ibabaw ng maliit na mesa, ang bagong-bagong picture frame ay tila nang iinsulto sa kanya. Ang kanyang papa, masayang masaya, katabi ang isang babae na hindi niya kailanman matatawag na ina. Si Tita Elvie na may dahan-dahang umuumbok na tiyan sa ilalim ng suot nitong bestida. Sinungaling. Iyon ang salitang umaling-aungaw sa isip ni Maya. Sa loob ng 15 taon, ang kwento ay pareho lang. Umalis ang mama niya para magtrabaho sa malayo. Isang araw, babalik din, pero ang larawang iyon, ang tiyan na iyon. Iyon ang katotohanan. Isang katotohanan na itinago sa kanya. Ang kanyang pagkawala ay hindi pansamantala. Ito ay isang pag-abandona. At ang galit na namuo sa dibdib ni Maya ay sapat na init para tupukin ang lahat ng kasinungalingan. 3 araw ang lumipas sa isang mabilis na pag-iimpake at mga pakiusap na hindi pinakinggan. Ngayon, nasa loob na siya ng isang bus na humahagibis sa kadiliman ng gabi, palayo sa Maynila. Ang mga ilaw ng siyudad ay matagal nang napalitan ng walang katapusang karimlan ng mga probinsya. Paminsan-minsan lang ay binabasag ng isang nag-iisang poste ng ilaw. Sa kanyang kanan, si JC, ang kanyang matalik na kaibigan, ay tahimik na nakatingin sa labas. Yang refleksyon nito sa bintana ay nagpapakita ng isang mukhang puno ng pag-aalala. Sa kanyang kaliwa, si Bea ay mahimbing na natutulog. Ang ulo nito ay nakasandal sa balikat ni Maya. "Sigurado ka pa ba dito, May?" Basag ni JC sa katahimikan. Ang boses niya ay mahina, sapat lang para sa kanilang dalawa. Tumangulang si Maya. Ang mga mata niya ay nakapako sa daan sa unahan. "Kailangan ko ng mga sagot, JT. Mga totoong sagot." Wala nang sinabi si JC. Nang makita niyang pumikit si Maya, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang jacket at maingat na ipinatong sa ibabaw niya. Isang munting akto ng pag-aalaga sa gitna ng malamig at walang katiyakang gabi. Hating gabi na nang marating nila ang terminal sa Antique. Ang amoy ng lupa at hamog si sumalubong sa kanila. Malagkit at mabigat ang hangin. Iisa lang ang bukas na ilaw sa buong istasyon. Isang naninilaw na bumbilya na nagbibigay liwanag sa tabi sa isang nag-iisang tricycle na naghihintay ng pasahero. "Saan po sila, ma'am, sir?" tanong ng driver. Isang payat na lalaki na may ngiting nagpapakita ng mga ngiping may bahid ng nganga. "Sa barangay San Almas po, manong. Malapit daw po sa lumang puno ng balete," sagot ni Maya, habang binababa ni JC ang kanilang mga bag. Sa isang iglap, ang ngiti ng driver ay naglaho. Biglang nanigas ang kamay niya sa manibela ng motor. Tinitigan niya sila isa-isa. Ang mga mata niya ay nanlalaki sa isang halo ng gulat at takot. "San Almas?" Ulit niya, ang boses niya ay halos pabulong na. Umiling siya dahan-dahan noong una. Tapos ay sunod-sunod. "Nako, pasensya na. Neng sir, hindi kami naghahatid dyan." Nagkatinginan sina Maya at Jace. "Bakit po? Magkano po ba?" "Dodoblehin na lang po namin ang bayad," alok ni JC. Pero umiling lang ulit ang driver. Ang mukha niya ay namumutla sa ilalim ng madilaw na ilaw. "Kahit triplehin niyo pa." "Hindi. Delikado dyan." Bago pa sila makapagtanong ulit, mabilis niyang pinaandar ang motor.
Ang ugong nito ay wumasak sa katahimikan ng gabi. Mabilis itong nawala sa dilim. Iniwan silang tatlo sa ilalim ng nag-iisang ilaw, napapalibutan ng biglaang katahimikan. Habang papalayo ang tricycle, isang kakaibang amoy ang biglang lumutang sa hangin. Amoy ng kalachuchi. Matamis at pamilyar. Ang uri ng bulaklak na itinatanim sa mga sementeryo. Ngunit wala namang puno ng kalachuchi sa paligid. At kasabay ng pagdating ng amoy, ang kanina lang ay maingay na huni ng mga kuliglig ay biglang tumigil. Lahat ay naging tahimik. Nakakabinging katahimikan. Walang ibang pagpipilian, sinimulan nilang lakarin ang madilim na kalsada, papasok sa direksyon na itinuro sa kanila sa mapa. Ang tanging liwanag nila ay mula sa flashlight ng kanilang mga cellphone. Ang bawat kaluskos ng mga dahon sa gilid ng daan, bawat alulong ng aso sa malayo, ay nagpapatindig ng kanilang mga balahibo. At doon, sa gitna ng kadiliman, may narinig sila. Mahina, parang isang hibla ng tunog na dala ng hangin. Isang himig, isang babae na kumakanta ng isang uyayi, isang awit pampatulog. Nanigas si Maya sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Ang himig, pamilyar na pamilyar ito. Ano yun? Bulong ni Bea, na ngayon ay gising na. Hindi makasagot si Maya. Ang mga mata niya ay sinusubukang tumagos sa kapal ng dilim sa kanilang harapan. Ang boses ay malinaw, malungkot at puno ng pangungulila. May tao ba dyan? Sigaw ni JC sa kawalan. Walang sumagot. Pero ang pagkanta ay nagpatuloy. Hindi lumalakas. Hindi humihina. Nandoon lang, nakalutang sa hangin ng gabi. Nanginginig, nagsalita si Maya. Ang boses niya ay basag. Yung nanay ko, bulong niya. Kinakanta niya yon sa akin dati, noong bata pa ako. Pero sa paligid nila, wala ni isang anino, wala ni isang bahay. Sila lang ang tatlo, nakatayo sa gitna ng isang madilim na kalsada. Habang ang isang kanta mula sa nakaraan ay umaalingaw-ngaw mula sa wala. Ang pagkanta ay tumigil na kasing bigla ng pagsisimula nito. Nag-iwan ng isang katahimikan na mas nakakabingi pa. Si Bea ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ang mukha niya ay namumutla sa ilalim ng liwanag ng buwan. Si JC naman ay mabilis na itinutok ang ilaw ng kanyang cellphone sa bawat madilim na sulok ng kalsada. Ang panga niya ay naninigas. Baka may nakatira lang malapit dito. Nagpapatulog ng bata, sabi niya. Pero kahit siya ay hindi kumbinsido sa sarili niyang mga salita. Pero si Maya, sa kabila ng takot na nanunuot sa kanyang mga buto, isang bagong damdamin ang umusbong. Pag-asa. Isang desperado at mapanganib na pag-asa. Nandito lang siya, bulong niya, halos sa sarili lang. Alam kong nandito siya. Ang pag-asang iyon ang nagtulak sa kanilang mga paa na magpatuloy. Ilang metro pa mula sa kalsada, sa likod ng mga matatangkad na talahib, nakita nila ito. Isang maliit na bahay kubo, nakatayo sa gitna ng isang maliit na kapirasong lupa. Ang kahoy nito ay halos kinakain na ng panahon. Ang mga bintanang gawa sa kapis ay may mga basag at ang bubong na pawid ay may mga butas na. Mukha itong abandonado, isang anino ng nakaraan na matagal nang kinalimutan. Pero alam ni Maya na iyon na ang bahay.
Iyon ang bahay na nasa mga lumang litrato. Dahan-dahan, tinulak ni JC ang maliit na tarangkahan na gawa sa kawayan. Gumawa ito ng isang mahaba at malakas na langit-ngit. Isang tunog na tila ginising ang lahat ng natutulog na anino sa paligid. Pag-apak nila sa bakuran, ang pakiramdam ay tila pumasok sila sa ibang mundo. Ang hangin dito ay mas mabigat, mas malamig. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay sumasalubong na may kasamang tila pinatuyong bulaklak. Ang pinto ng bahay ay bahagyang nakaawang. Nagkatinginan silang tatlo. Sa isang tango mula kay Maya, itinulak ni JC ang pinto. Pumasok sila sa isang maliit na sala. Makapal ang alikabok sa lahat ng bagay. Sa maliit na mesa, sa dalawang upuan, sa sahig na kawayan. Mga sapot ng gagamba ang nakabitin sa bawat sulok. Ngunit sa gitna ng lahat ng palatandaan ng pag-abandona, may isang bagay na mali. Sa ibabaw ng isang papag sa gilid, may isang plato. At sa ibabaw ng plato, may mga tinik at buto ng isda. Tuyo na pero malinaw na may kumain dito. At hindi iyon matagal na panahon ang nakalipas. Simula ni Bea, ang boses niya ay nanginginig. Hindi siya pinansin ni Maya. Ang mga mata niya ay nililibot ang kabuuan ng bahay. Hinahanap ang kahit anong bakas, kahit anong piraso ng kanyang ina. Ang kanyang tingin ay napadpad sa isang maliit at lumang altar sa dingding. Mayroon itong kupas na imahe ni Mama Mary at isang lalagyan ng kandila na walang laman. At sa isang iglap, isang bagay na nakagawian mula pagkabata ang kusang gumalaw sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, dinala ito sa kanyang noo. Na para bang may isang nakatatandang nag-aabot ng kamay para siya ay magmano. Pero walang kamay doon. Ang tanging naramdaman niya ay ang malamig na hangin. "May, tingnan niyo to!" Tawag ni Bea mula sa kabilang sulok. May isang lumang rosaryo na nakasabit sa isang pako sa dingding. Itim na kahoy ang mga butil nito at may pilak na krusipiyo. Nang aabutin sana ito ni Bea, bigla niyang binawi ang kanyang kamay na para siyang napaso. Ang lamig, sabi niya, nakatingin sa kanyang mga daliri. Parang yelo. At mula sa sulok kung nasaan ang altar, narinig nila ang isang tunog. Isang mahinang, paulit-ulit na ugoy. Ngik, ngik, sabay-sabay silang lumingon. Ang tumba-tumba. Ang lumang rocking chair na gawa sa yanto. Gumagalaw itong mag-isa. Dahan-dahan, papaurong pasulong na para bang may isang hindi nakikitang tao na kapapaupo lang dito. Habang nakatitig sila dito, nanlalaki ang mga mata. Ang pag-ugoy ay unti-unting hanggang sa tuluyan itong tumigil. Wala nang makapagsalita. Ang takot ay isang kumot na bumalot sa kanilang lahat. Sinubukang ibalik ni Maya ang kanyang tapang. Lumuhod siya at sumilip sa ilalim ng papag gamit ang ilaw ng kanyang cellphone. At doon, sa ilalim ng higaan, natulak sa pinakasulok may nakita siya. Isang maliit na baul, gawa sa maitim na kahoy na may mga ukit na tila mga alon. "JC, tulungan mo ako," sabi ni Maya. Magkasama nilang hinila ang baul palabas. Mabigat ito at makapal ang alikabok. Pero ang pinakamahalaga, nakakandado ito. May isang kalawanging kandado na nakasara dito. Sinubukan itong buksan ni Maya. Pilit na hinihila pero hindi ito gumagalaw. "Teka, baka masira mo,"
sabi ni JC. Sinusubukang humanap ng paraan para mabuksan ang kandado. Habang nakatuon ang kanilang atensyon sa baul, ang himig ay bumalik. Ang uyayi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito malayo. Hindi ito dala ng hangin. Ang tunog ay malinaw na malinaw at parang nanggagaling sa labas lang ng bintanang kapis na nasa likuran nila. 1 metro lang ang layo, na para bang ang kumakanta ay nakatayo doon mismo sa dilim. Pinapanood sila. Walang sino man ang nakatulog ng gabing iyon. Ang bawat kaluskos ng mga daga sa bubungan, bawat pag-ihip ng hangin sa mga siwang ng dingding, ay nagdudulot ng panibagong pagtalon ng kanilang mga puso. Ang uyayi ay hindi na bumalik, pero ang alaala nito ay nanatili. Isang multo sa hangin na kanilang nilalanghap. Ginugol nila ang magdamag na nakaupo ng magkakalapit. Ang ilaw ng kanilang mga cellphone ang tanging kakampi laban sa dilim. Habang ang baul na kahoy ay nanatiling sarado sa kanilang harapan. Isang tahimik na saksi sa kanilang takot. Pagsikat ng araw, ang takot ay bahagyang napalitan ng determinasyon. Ang liwanag ay nagdala ng pahiwatig ng normalidad, ng tapang. Kailangan nating magtanong, sabi ni Maya. Ang boses niya ay medyo paos. Hindi pwedeng wala ni isang nakakakilala sa kanya dito. Lumabas sila mula sa bahay kubo. Pinipilit na huwag pansinin ang pakiramdam na parang 100 mata ang sumunod sa kanilang pag-apak palabas. Ang barangay San Alma sa umaga ay ibang-iba sa gabi. May mga manok na tumatakbo sa daan. May mga usok na pumapailan lang mula sa mga kusina. At may mahinang tunog ng radyo mula sa isang bahay. Mukha itong isang ordinaryong tahimik na nayon, pero nang magsimula silang maglakad, ang ordinaryong iyon ay unti-unting naglaho. Ang isang alin na nagwawalis sa kanyang bakuran ay biglang huminto at mabilis na pumasok sa loob ng kanyang bahay. Isinarado ang pinto nang hindi man lang lumilingon sa kanila. 2 lalaki na nag-uusap sa gilid ng daan ang biglang natahimik nang mapansin sila. Ang mga mata nila'y sumunod sa bawat hakbang nila. Bago sila naghiwalay at naglakad sa magkaibang direksyon. Ang mga bintana na kanina'y bukas, ngayon ay dahan-dahang nagsasara isa-isa habang sila'y papalapit. Ang katahimikan ng nayon ay hindi katahimikan ng kapayapaan. Ito ay katahimikan ng takot. Bawat magandang umaga po na binitawan ni Maya ay sinasagot lamang ng mga tingin na puno ng pag-iwas. O di kaya'y isang mabilis na pagtango bago magmamadaling umalis. Ang pakiramdam na hindi ka katanggap-tanggap, na para kang may dalang sakit na nakakahawa, ay nagsimulang bumaon sa kanilang dibdib. Sa wakas, nakarating sila sa tila nag-iisang tindahan ng barangay. Isang maliit na sari-sari store na may mga nakasabit na sachet ng kape at shampoo. Isang matandang babae. Kulubot na ang muka at puti na ang buhok. Ang nakaupo sa loob, nakatingin sa kawalan. "Ale, magandang umaga po. Pabili po ng Coke," sabi ni JC. Sinusubukang maging magiliw. Inabot niya ang bayad para sa 3 bote ng malamig na soft drinks. Habang kinukuha ng matanda ang mga bote, tinipon ni Maya ang kanyang lakas ng loob. "Ale, pasensya na po sa abala. May hinahanap lang po sana kaming tao. Alonsina po ang pangalan niya. Dito po ba siya nakatira?" Ang kamay ng matandang babae ay sandaling nanigas. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga bote sa maliit na counter. Tinitigan niya si Maya at sa mga mata niya
nakita ni Maya ang isang bagay na mas malalim pa sa pag-iwas. Nakita niya ang awa at takot. Hindi sumagot ang matanda sa tanong niya. Sa halip, yumuko ito palapit at bumulong sa isang tinig na mahina at garalgal. "Umalis na kayo," sabi nito. "Umalis na kayo habang may araw pa." Pagkasabi noon, tumalikod na ito at pumasok sa mas madilim na parte ng tindahan. Iniwan silang nakatayo doon. Hawak ang mga boteng biglang parang bumigat. Ininom nila ang kanilang soft drinks sa isang gilid. Ang lamig at tamis nito ay isang munting ginhawa sa gitna ng tensyon. "Ano bang meron sa lugar na to?" sabi ni Bea. Ang boses niya ay halos maiyak na. "Para tayong mga multo dito." Habang nakaupo sila, napansin ni Maya ang isang figura sa di kalayuan. Sa ilalim ng isang puno ng mangga. Isang matandang lalaki, payat, nakasuot ng lumang kamisa de chino. Nakatayo lang ito doon, hindi gumagalaw at nakatitig ng diretso sa kanila. Walang emosyon ang kanyang mukha, walang galit, walang kuryosidad. Isang blangkong pagtitig lang. "Sinopiyam det siyon?" Tanong ni JC. Napansin din ang lalaki. Walang nakasagot. Nanatili doon ang lalaki sa loob ng ilang minuto. Isang buhay na estatwa na nagmamasid. Bago ito dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo. Nawala sa likod ng isang kumpol ng mga puno ng saging. Hindi nila alam kung bakit. Pero ang katahimikan ng lalaking iyon ay mas nakakakilabot pa kaysa sa mga pabulong na babala. Bumalik sila sa bahay kubo nang wala pa ring malinaw na sagot. Tanging isang pakiramdam ng papalapit na panganib. Ang araw ay unti-unting bumababa at kasabay nito ang kanilang tapang. Gabi. Ang tanging liwanag nila ay isang gasera na binili nila mula sa tindahan. Ang apoy nito ay sumasayaw sa dingding, lumilikha ng mga gumagalaw na anino. Ang atensyon nilang lahat ay nakatuon muli sa baul. Gamit ang isang maliit na kutsilyo mula sa kanilang gamit, si JC ay desperadong sinusubukang sirain ang kalawanging kandado. "Malapit na to," sabi niya, habang pinipilit ang dulo ng kutsilyo sa siwang. "Konting-konti na lang, bliyag." Isang malakas, marahas na kalampag sa pinto ang yumanig sa buong bahay. Napasigaw si Bea sa gulat. Napatalon si Maya at JC. Ang kanilang mga puso ay umakyat sa kanilang mga lalamunan. Ang tunog ay hindi tunog ng simpleng katok. Iyon ay tunog ng isang bagay na ibinagsak sa pinto ng buong lakas. Naghari ang katahimikan. Walang nagsasalita, nakikinig, naghihintay. Walang sumunod na tunog. Dahan-dahan tumayo si JC. Kinuha ang pinakamalaking piraso ng kahoy na panggatong na nakita niya. Maingat, lumapit siya sa pinto. Sumenyas siya kina Maya at Bea na manahimik. Sumilip siya sa maliit na butas sa pagitan ng mga tabla ng kahoy. Walang tao. Ang bakuran sa labas ay walang laman. Naliligo sa liwanag ng buwan. "Walang tao," bulong niya, naguguluhan. Binuksan niya ng bahagya ang pinto. Totoo nga. Walang sino man doon. Pero nang isasara na niya sana ito, isang bagay ang napansin niya sa labas ng pinto. Sa ilalim ng liwanag ng gasera, 3 mahahabang, malalalim na gasgas sa lumang kahoy. Sariwa. Na parabang kinalmot ito ng isang bagay na may matatalim at mahahabang kuko. Hindi na nila sinubukan pang buksan ang baul.
Ang mga gasgas sa pinto ay isang malinaw na babala, isang marahas na mensahe mula sa kadiliman. Itinulak nila ang pinakamabigat na mesa para harangan ang pinto. At ginugol ang natitirang bahagi ng gabi na nagbabantay. Ang bawat isa ay natatakot na kahit pumikit. Ang kutsilyo ni JC ay nasa kanyang kamay, isang maliit at halos walang kwentang panangga laban sa isang kalaban na hindi nila nakikita. Kinaumagahan, ang desperasyon ay nagbigay daan sa isang huling, manipis na sinulid ng pag-asa. Walang gustong tumulong sa kanila sa nayong ito. Walang gustong magsalita, maliban marahil sa isa. Ang matandang lalaki na nakatitig sa kanila kahapon. Kailangan nating hanapin siya, sabi ni Maya. Ang mga mata niya ay may maitim na bilog sa ilalim dahil sa puyat. Siya lang ang hindi tumakbo. Tinitigan niya tayo. Baka may alam siya. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Lumabas sila sa bahay kubo, dala ang isang pakiramdam ng bigat at pangamba. At sinimulang hanapin ang matandang lalaki. Isang bata na naglalaro ng trumpo ang tinanong ni JC. At sa simpleng pagturo ng daliri, nalaman nila kung saan ito matatagpuan. Sa dulo ng nayon, malapit sa gilid ng gubat, nakatayo ang isang maliit na dampa. Mas maliit at mas luma pa kaysa sa bahay ng ina ni Maya. Sa labas nito, sa ilalim ng malawak at nakakatakot na lilim ng isang dambuhalang puno ng balete, nakaupo ang matandang lalaki sa isang putol na kahoy. Naghihiwa siya ng kawayan gamit ang isang maliit na itak. Dahan-dahan silang lumapit nang mapansin sila ng matanda. Huminto ito sa kanyang ginagawa, pero hindi ito tumayo o nagsalita. Tinitigan lang niya sila ng kanyang blangkong mga mata. "Lolo, pasensya na po sa abala," simula ni Maya. Ang boses niya ay nanginginig. "May mga gusto lang po sana kaming itanong." Hindi sumagot ang matanda. Ipinagpatuloy lang nito ang paghiwa sa kawayan. Lumapit si Bea at sa isang gesture ng simple at purong kabaitan, inilabas niya ang isang piraso ng tinapay mula sa kanilang bag. "Lolo, para po sa inyo," sabi niya. Iniaabot ito. Ang matanda ay tumigil muli. Tumingin ito sa tinapay, tapos kay Bea. Sa isang saglit, isang kislap ng ibang emosyon. Pagtataka, marahil, ang dumaan sa kanyang mga mata. Dahan-dahan, kinuha niya ang tinapay. Hindi niya ito kinain, hinawakan lang. Nakita ni Maya ang pagkakataon. Kinuha niya mula sa kanyang pitaka ang isang kupas at luma ng litrato. Ang kaisa-isang litrato nila ng kanyang ina na magkasama. Noong siya ay mga 4 na taong gulang pa lamang, inilahad niya ito sa matanda. "Siya po ang nanay ko, si Alonsina. Siya po ang hinahanap namin," sabi ni Maya. Ang boses niya ay nagmamakaawa. Nang makita ng matanda ang litrato, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Binitawan niya ang itak at ang kawayan. Kinuha niya ang litrato gamit ang 2 kamay at tinitigan ito ng matagal. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Isang tunog na puno ng sakit at matagal nang itinatagong alaala. Habang nakatitig sila sa kanya, isang tunog ang pumukaw sa kanilang pansin. Ang tunog ng mga tuyong dahon na kinakaladkad sa lupa. Tumingin sila sa paligid ng puno ng balete, pero wala silang makitang tao o hayop. Ngunit ang tunog ay malinaw, paikot-ikot sa kanila, na para bang may isang bagay na hindi nakikita na naglalakad sa paligid nila.
nagmamasid. Ibinaba ng matanda ang litrato. Yumuko siya at kumuha ng isang patpat. At sa tuyong lupa sa ilalim ng puno, nagsimula siyang magsulat. Ang una niyang isinulat ay 2 salita, kwartitam araw. Nagkatinginan sila na naguguluhan. Ano ang tungkol sa 40 araw? Sumulat ulit ang matanda. Oras 17. Alas 3:17. Bulong ni JC. Anong meron sa oras na yan? Hindi sila pinansin ng matanda. Sa huling pagkakataon, mas madiin ang kanyang pagsulat na para bang bawat letra ay may bigat. Utang-utang. Adet. Ang salitang iyon ay tila may dalang lamig na humaplos sa kanilang mga batok. Bago pa sila makapagtanong, tumayo ang matanda. May kinuha siya mula sa isang supot na katad na nakasabit sa kanyang leeg. Isang luma at kalawanging susi. Inabot niya ito kay Maya. Ang mga daliri ni Maya ay nanginginig habang kinukuha niya ang susi. Sakto ito sa itsura ng kandado sa baul. Tumango ang matanda sa kanila. Isang beses lang. Pagkatapos ay tumalikod ito at pumasok sa kanyang dampa. Isinara ang pinto at iniwan silang nakatayo sa ilalim ng puno ng balete. Hawak ang susi at may 3 misteryosong parirala na nakaukit sa lupa at sa kanilang mga isipan. Nagmamadali silang bumalik sa bahay kubo. Isang halo ng takot at pananabik ang nagpapatakbo sa kanila. Pagtapat ni Maya sa baul, nanginginig niyang isinuksok ang susi sa kandado. Click! Sa isang tunog na malakas sa katahimikan ng silid, ang kandado ay bumukas. Nagkatinginan silang 3 sa huling pagkakataon bago dahan-dahang itinaas ni Maya ang takip ng baul. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay sumingaw mula sa loob. Puno ito ng mga nakatuping sulat. Ang papel ay naninilaw na sa katagalan. Kinuha ni Maya ang sulat na nasa pinakaibabaw. Nakasulat ito sa sulat kamay ng isang matanda. Marahil ay sa kanyang lola. Binuklat niya ito. At binasa niya ng malakas ang unang pangungusap. Alonsina, anak, tumakas ka. Paparating na siya para kunin ang susunod. Ang hininga ni Maya ay tila nanakaw mula sa kanyang dibdib. Kunin ang susunod, ulit niya. Ang mga salita ay parang lason sa kanyang dila. Sinong susunod? Kinuha ni JC ang sulat mula sa nanginginig niyang kamay. Teka, basahin natin ang iba. Ang apoy ng gasera ang kanilang naging munting araw sa gitna ng lumalalim na gabi. Isa-isa, binuklat nila ang mga sulat. Ang mga ito ay hindi nakaayos ayon sa petsa. Ang mga pangungusap ay putol-putol, isinulat ng nagmamadali. Ang tinta ay kumalat sa ilang bahagi na parabang nabasa ng luha. Ang sumpang ito, hindi na mapipigilan. Basa ni Bea mula sa isang piraso ng papel. Isinuko niya ang kanyang pangalan, kapalit ng buhay ng lupa. Basa naman ni JC mula sa isa pa. Huwag mong hayaang marinig niya ang iyong tinig. Ang dugo ay tumatawag sa dugo. Sumpa, pangalan, dugo. Ang mga salita ay bumubuo ng isang larawan na hindi nila maintindihan. Pero ang bawat piraso ay nagdaragdag sa isang nakakakilabot na kabuuan. Nasa gitna sila ng pagbabasa, sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang lahat nang ang apoy ng gasera ay nagsimulang mag-iba ng sayaw. Kumukurap-kurap, humihina. Anoong nangyayari? Tanong ni Bea. Ang takot ay bumabalik sa kanyang boses.
Sinubukang ayusin ni JC ang mitya, pero huli na. Ang apoy ay gumawa ng isang huling munting kislap at pagkatapos dilim, ganap na kadiliman. Ang tanging naririnig nila ay ang kanilang sariling mga hininga, mabilis at mababaw. JC, yung cellphone mo, buksan mo! Utos ni Maya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Sandali. Bago pa mahanap ni JC ang kanyang telepono, may narinig silang lahat. Isang paghinga. Hindi sa kanila. Malalim, mabigat, at magaspang. At hindi ito galing sa labas. Ang tunog ay nasa loob mismo ng bahay, kasama nila sa dilim. Nanigas silang lahat. Walang gumagalaw. Walang humihinga. At pagkatapos, isang amoy ang biglang lumaganap sa maliit na espasyo. Amoy ng sariwang lupa na parang may kapapahukay lang na libingan. At amoy ng mga nabubulok na dahon. Isang anino ang dumaan sa bintana. Mabilis. Napakabilis. Isang itim na guhit laban sa maninipis na liwanag ng buwan. Oh my God! Unggol ni Bea. Kaskas sa isang tunog na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanilang katawan. Ang tunog ng matutulis na kuko na kumakaskas sa sahig na kawayan. Papalapit. Sa wakas, nabuksan ni JC ang flashlight ng kanyang cellphone. Ang isang makitid na sinag ng liwanag ay humiwa sa dilim at itinutok niya ito mismo sa kung saan nanggagaling ang tunog. At doon, nakita nila ito. Isang figura. Nakayuko. Ang buhol-buhol na buhok nito ay tumatakip sa mukha nito. Umaabot hanggang sa sahig. Ang mga braso nito ay payat at mahahaba. At ang mga daliri nito ay nagtatapos sa mga maitim at matutulis na kuko. Hindi ito gumagalaw. Nakatayo lang ito doon, 10 talampakan mula sa kanila. At pagkatapos, itinaas nito ang kanyang ulo. Hindi pa rin nila makita ang muka, pero narinig nila ang isang tunog na nagmula dito. Isang mababang ungol na tila galing sa lalamunan ng isang hayop na nasasaktan. At sa isang iglap, sumugod ito. Diretso kay Maya. Maya! Sigaw ni JC. Ang lahat ay nangyari ng sobrang bilis. Itinulak ni JC si Maya ng buong lakas. Tumalsik si Maya sa sahig, habang ang figura ay dumaan sa mismong lugar kung saan siya nakatayo kanina lang. Dumiretso ito sa dingding, gumawa ng isang malakas na kalabog. Si Bea ay napasigaw. Isang matinis at puno ng takot na sigaw. Niyakap niya ang kanyang rosaryo at nagsimulang bumulong ng dasal ng paulit-ulit. Ave Maria, Gratia Plena, Dominus Tecum. Ang sinag ng flashlight ni JC ay naging ligaw, sumasayaw sa buong silid habang sinusubukan niyang hanapin ang figura. Ang anino nito ay sumasayaw sa mga dingding, malaki at baluktot. At kasing bilis ng pagdating nito, nawala ito. Nang maitutok ni JC ang ilaw sa dingding kung saan ito bumangga, wala nang laman doon. Ang bintana sa gilid nito ay nakabukas na ngayon. Ang sirang kapis ay umuugoy-ugoy. Wala na ito. Ang tanging naiwan ay ang kanilang mga hiningang humahabol, ang umiiyak na si Bea, at ang basag na dasal nito sa hangin. Dahan-dahan, tinulungan ni JC si Maya na tumayo. Nanginginig ang buong katawan ni Maya. Ang mga mata niya ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala. Okay ka lang? May masakit ba sa'yo? Tanong ni JC. Hinahawakan siya sa magkabilang balikat. Umiling lang si Maya. Ang trauma ay napakalakas.
Ninakaw nito ang kanyang boses. Yun na ba yung nanay mo? Tanong ni Bea sa pagitan ng mga hikbi. Walang makasagot. Yun ba ang ina na hinahanap ni Maya? Isang halimaw na sumusugod sa dilim? Habang ang sinag ng flashlight ni JC ay gumagala sa sahig, isang bagay ang kumislap. Itinutok niya ang ilaw dito, sa sahig na kawayan, sa mismong lugar kung saan tumayo ang figura kanina. May naiwan, 3 hibla ng buhok, mahabang mahaba, at sa ilalim ng artipisyal na liwanag. Ang kulay nito ay hindi itim, ito ay puti, nagniningning na puti. Naalala ni Maya ang mga litrato sa baul. Ang kanyang ina, si Alonsina, ay mayroon itim at makapal na buhok. Ngunit may isa pang babae sa mga litrato. Isang babae na hindi niya gaanong naaalala. Ang kanyang lola, na may mahabang puting buhok. Ang trauma ay isang lason na kumakalat ng dahan-dahan. Walang nagsalita sa loob ng halos 1 oras. Si Bea ay patuloy sa kanyang pabulong na mga dasal. Si Maya ay nakaupo sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod, nakatitig sa 3 hibla ng puting buhok na nakalatag sa ibabaw ng isang sulat. Ang kanyang lola. Paanong nangyari ito? Ang kanyang lola ay matagal nang patay. Ang katahimikan ay binasag ng tunog ng pagsindi ng portable stove. Nagtimpla si JC ng 3 instant na kape sa kanilang mga baon na tasa. Ang amoy ng kape, isang pahiwatig ng normalidad, ay tila humiwa sa makapal na kumot ng takot na bumabalot sa kanila. Inabot niya ang mga tasa sa 2 nanginginig na babae. Uminom muna kayo, sabi niya sa isang mahinang boses. Kailangan nating mag-isip. Ang init ng tasa sa kanilang mga palad ay isang munting ginhawa. Ang kape ay nagbigay ng kaunting lakas, sapat para itaboy ang paralisis ng takot at palitan ito ng isang desperadong pangangailangan para sa mga sagot. Ang mga sulat, sabi ni Maya. Ang boses niya ay halos wala ng tunog. Nasa mga sulat ang sagot. Muli, inilatag nila ang lahat ng sulat sa sahig na kawayan, sa ilalim ng nanginginig na liwanag ng flashlight ni JC. Sa pagkakataong ito, hindi na sila basta nagbabasa. Pinagtatagpi-tagpi na nila ang mga piraso na parabang nagbubuo ng isang nakakatakot na puzzle. Kasunduan, basa ni JC sa isang piraso. Utang na loob, basa naman ni Maya sa isa pa. Ang pamilya natin ay may utang sa lupang ito. Tagapagbantay ng lupa, bulong ni Bea. Habang binabasa ang isa pang sulat, isang kasunduan na ginawa ng ating mga ninuno para sa masaganang ani. Kapalit ay isang tagapagbantay, isang kaluluwa mula sa ating angkan sa bawat henerasyon. Unti-unti nabubuo ang larawan. Isang madilim at hindi kapani-paniwalang larawan. Isang sumpa. Isang obligasyon na ipinapasa at doon sa isang maliit na piraso ng papel na halos mapunit na, nakita ni Maya ang mga salitang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang bigat na ito ay dinadala ng dugo. Mula sa ina, ito ay lilipat sa panganay na anak na babae. Panganay na anak na babae, ang kanyang lola. Ang kanyang ina, si Alonsina, at siya. Hindi, bulong ni Maya, habang ang katotohanan ay parang malamig na bakal na tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi maaari. Sa gitna ng kanyang pagtanggi,
Isang himig ang hindi niya namalayang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang pamilyar na himig. Ang uyayi, ang kanta ng kanyang ina. Himbing na aking sinta, huwag pakinggan tawag niya. Noon lang niya napansin. Noon lang niya tunay na pinakinggan ang mga salita. Hindi iyon isang simpleng kanta pampatulog. Iyon ay isang babala. Pag ang buwan ay kabilugan, pangalan mo'y huwag isigaw dahil sa puno ng balete. Ang pangalan mo'y hinihintay. Ang kanta, sabi ni Maya, ang mga mata niya ay nanlalaki. Ang kanta, ito ang mga patakaran. At habang sinasabi niya iyon, narinig nila itong muli. Ang uyayi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang boses ng kanyang ina. Hindi ito malungkot at puno ng pangungulila. Ang boses ay maliit, mataas, parang boses ng isang batang babae. At ang tunog, hindi ito galing sa labas. Malinaw na malinaw. Ang pagkanta ay nanggagaling sa ilalim mismo ng sahig na kanilang inuupuan. Himbing na, aking sinta. Nanigas silang lahat sa takot, nakikinig sa multo ng isang bata na kumakanta mula sa ilalim ng lupa. Ang takot na iyon ang nagtulak kay JC na halungkatin ang baul sa huling pagkakataon. Umaasang may isang bagay silang nakaligtaan. At mayroon nga. Isang maliit na papel na nakatupi at nakasiksik sa siwang ng takip ng baul. Tila ito isinulat ng mas bago kumpara sa iba. Binuklat niya ito. Sa papel may isang magaspang na drawing. Ang dambuhalang puno ng balete. At sa ilalim ng drawing, may nakasulat na mensahe. Isang huling babala. Ang pangalan niya ang Susi. Huwag mong hayaang tawagin ka niya sa pangalan mo. Kung bumalik ka rito, huminto si JC sa pagbabasa. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Ano ang kasunod? Tanong ni Maya. Tumingin si JC sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng isang bagong uri ng takot. Isang takot na para mismo kay Maya. Dahan-dahan, ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Kung bumalik ka rito, ikaw na ang susunod. Ang salitang ikaw ay nakasulat ng mas malaki at mas madiin. Isang daliri na nakaturo mula sa nakaraan, diretso sa puso ni Maya. Dahan-dahang lumingon si Bea kay Maya. Lumingon din si JC. Ang kanilang mga mata ay hindi na puno ng awa o simpatiya. Puno na ito ng purong takot. Dahil ang halimaw na kanilang kinatatakutan ay hindi na ang multo ng isang lola o ang anino ng isang ina. Ang sumpa ay may bago ng target at nakaupo ito mismo sa tabi nila. Ang mga salitang ikaw na uika ang susunod ay isang pader na humarang sa pagitan ni Maya at ng kanyang mga kaibigan. Ang tingin ni Bea ay hindi na tingin ng pag-aalala, kundi tingin ng takot, na para bang si Maya ay isang babasaging bote na may lamang lason. Ang kamay ni JC na kanina'y nakaakbay sa kanya ay tila nanigas. Hindi na siya ang kanilang kaibigan na si Maya. Isa na siyang tiyempong bomba, naghihintay na sumabog. Ang hangin sa loob ng bahay kubo ay naging masyadong makapal, masyadong mabigat para hingahan. Kailangan nating bumalik sa matanda, sabi ni JC binasag ang nakakabinging katahimikan. Kailangan nating malaman kung anong ibig sabihin ng lahat ng to. Sa dilim ng papalapit na madaling araw, tinahak nila muli ang daan pabalik sa dampa ni Lolo Cadjo. Diyobantam, dala-dala ang mga sulat na ngayon ay parang mga bato sa kanilang mga kamay.
Bawat anino ay tila isang nagbabantang figura. Bawat tunog ay isang babala. Naabutan nila si Lolo Cadyo sa labas pa rin. Nakaupo sa parehong putol na kahoy na para bang hindi ito umalis at hinihintay lang sila. Mayroon siyang sinindihang tabako na gawa sa pinulot na dahon. Ang maliit na baga nito ay isang pulang tuldok sa kadiliman. Walang nagsalita. Inilatag lang ni Maya ang mga sulat sa lupa sa harapan ng matanda. Itinuro niya ang huling sulat, ang drawing ng balete, ang babala. Tumingin ang matanda sa mga sulat, pero hindi sa paraan ng pagbabasa. Tumingin ito na parang kinikilala ang isang matagal ng kaaway. Tumango ito ng dahan-dahan. Muli, kumuha ito ng patpat at nagsimulang magsulat sa lupa. Lola, 38 araw. Tumingin si Maya kay JC, 40 araw. Ito ang pang-39 na araw. Ang matanda ay sumulat ulit. Bukas, 3:17 a.m. Ang puso ni Maya ay halos tumigil sa pagtibok ang oras. Ang eksaktong oras na isinulat ng matanda noong una. Anong mangyayari bukas ng 3:17 a.m.? Nanginginig na tanong ni Maya kahit alam niya na sa kaloob-looban niya. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, itinuro nito ang isang sulat. Ang sulat na naglalarawan sa pag-atake kagabi. Pagkatapos ay muli itong nagsulat sa lupa. Isang mensahe na bumaliktad sa lahat ng kanilang inakala. Tinataboy kayo. Ililigtas ka. Isang malamig na realisasyon ang humaplos kay Maya. Ang figura sa dilim. Ang marahas na paghabol. Ang mga gasgas sa pinto. Hindi iyon mga atake. Iyon ay mga pagtatangka para itaboy sila palayo. Mga desperadong galaw ng isang ina para iligtas ang kanyang anak sa kapahamakan na siya mismo ang nagdala. Hindi niya tayo sinasaktan, bulong ni Maya, habang ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Itinataboy niya tayo para iligtas ako. Ang bigat ng katotohanan iyon ay napakalaki. Ang ina na kinamuhian niya sa pag-abandona sa kanya, ang ina na kinatakutan niya bilang isang halimaw, ay ginagawa pala ang lahat para protektahan siya. Kung ganun, ang sumpa, sabi ni JC, ang paglipat ng sumpa, mangyayari bukas ng 3:17 a.m., ang oras ng kamatayan ng lola mo. Doon na bumuhos ang luha ni Maya. Ang pagtanggi ay nawala na. Napalitan ng purong walang hanggang desperasyon. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Ayoko nito. Sa sandaling iyon, ang takot sa mga mata ni JC ay nawala. Napalitan ng isang matibay na determinasyon. Lumapit siya kay Maya at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Ang init nito ay isang angkla sa gitna ng malamig na dagat ng kawalan ng pag-asa. Hindi kita iiwan, sabi niya. Ang boses niya ay matatag. Lalaban tayo. Habang sinasabi niya iyon, isang biglaang pag-ihip ng malakas at napakalamig na hangin ang dumaan sa kanila. Ang apoy sa tabako ni Lolo Cadyo ay biglang namatay at ang abo nito ay ikinalat ng hangin sa lupa. Binubura ang mga salitang nakasulat at sa isang iglap nanigas si Lolo Cadyo. Ang blanko niyang mga mata ay biglang nagkaroon ng focus, ng alarma. Nakatingin siya hindi sa kanila kundi sa gubat sa kanilang likuran. Dahan-dahan itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang kadiliman sa pagitan ng mga puno. Sinundan nila ng tingin ang kanyang daliri. Noong una, wala silang makita. Ngunit habang tumatagal,
Habang nasasanay ang kanilang mga mata sa dilim, nakita nila ito. Dalawang mata. Nagliliwanag. Isang mapusyaw, nagbabagang pula nakatitig sa kanila mula sa kaloob-looban ng gubat. Napaatras sila. Ang kanilang mga hininga ay nanigas sa kanilang mga lalamunan. Si Alonsina. Pero may mali. Sa likod ng dalawang pulang mata, may isa pang anino. Isang anino na hindi gumagalaw, pero ramdam nila ang bigat nito. Mas malaki, mas siksik, mas madilim kaysa sa gabi mismo. Na para bang ang isang piraso ng pinakamatinding kadiliman ay humiwalay at nagkatawang tao. Hindi lang pala ang ina ni Maya ang nasa gubat. May kasama ito. O mas tamang sabihin, may isang bagay na nagbabantay dito. Ang aninong iyon, hindi lang ito basta anino. Mayroon itong bigat. Isang presensya na tila humihigop ng liwanag at tunog sa paligid nito. Naramdaman ni Maya ang pag-vibrate ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang senyales na ang nilalang na iyon ay hindi lang isang multo. Ito ay isang bagay na kasing tanda ng lupain mismo. Ang tagapagbantay. Ang pinagkakautangan. Nagsimula itong gumalaw, hindi ito naglakad. Ito ay dumaloy na parang isang alon ng kadiliman gumagapang palabas mula sa gubat. Ang target nito ay malinaw. Si Maya. Ito na ang maniningil ng utang. Napaatras sina JC at Bea. Hinila si Maya palayo. Si Lolo Cadyo ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng matagal ng kinatatakutan na sa wakas ay nagbalik. Pero bago pa man makalapit ang dambuhalang anino, isang figura ang sumulpot mula sa mga puno sa pagitan nila. Mabilis. Mabangisi ang dalawang pulang mata si Alonsina. Humarang siya sa daan. Ang kanyang payat na katawan ay isang maliit na balakid laban sa gumagapang na kadiliman. Itinaas niya ang kanyang ulo at sa unang pagkakataon, isang tunay na sigaw ang kumawala mula sa kanya. Hindi isang ungol, kundi isang sigaw na puno ng pagsuway at galit ng isang ina. Nagsimula ang laban. Hindi ito isang laban na maiintindihan ng kanilang mga mata. Puro anino at tunog. Ang anino ni Alonsina ay sumusugod, isang guhit ng itim laban sa mas maitim pang anino ng tagapagbantay. Ang naririnig nila ay mga tunog ng kaluskos ng mga dahon, ng mga nababaling sanga, ng mga kukong kumakaskas sa balat ng puno, at mga sigaw. Isang sigaw na mababa at parang dagundong na galing sa ilalim ng lupa, at isang sigaw na matinis at puno ng sakit. Ang buong paligid ay naging isang entablado ng hindi maipaliwanag na karahasan. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, habang ang dalawang nilalang ay nagpapalitan ng mga dagok na hindi nila nakikita, isang bagay ang nangyari. Sa isang saglit, sa pagitan ng mga anino, lumingon si Alonsina. Ang mukha niya ay bahagyang nasinagan ng buwan. Ang buhok niya ay nakakalat. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab na pula. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita ni Maya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa mga mata ng halimaw na iyon, nakita niya ang kanyang ina. At ang tingin na iyon, hindi ito tingin ng galit. Ito ay tingin na puno ng sakit. At walang katapusang pagmamahal. Isang tingin na nagsasabing, "Tatakbo na, anak." Pagkatapos ng tingin na iyon, sumigaw si Alonsina sa huling pagkakataon.
at sumugod ng buong lakas. Isang malakas na dagundong ang yumanig sa lupa at ang mas malaking anino ay dahan-dahang umatras, bumabalik na para bang isang ahas na gumagapang pabalik sa kanyang lungga sa gubat. Nang mawala na ang tagapagbantay, naiwan si Alonsina na nakatayo sa gilid ng gubat. Nanginginig, tila pagod na pagod. Dahan-dahan, humarap siya sa kanila. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang direksyon ng dambuhalang puno ng balete kung saan sila nanggaling. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang kamay at itinuro ang puso ni Maya. Ang kahulugan ay malinaw. Ang puno, ang puso. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Ang boses nito ay basag, magaspang na para bang mga tuyong dahon na kinik. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Ang boses nito ay basag, magaspang na para bang mga tuyong dahon na kinikis-kis sa bato. Isang tunog na halos hindi na boses ng tao. Ngunit ang salitang binitawan nito ay malinaw at tumagos ito sa puso ni Maya na parang isang kutsilyo. "Patawad, anak." Pagkasabi noon, ang figura ni Alonsina ay tila natunaw pabalik sa kadiliman ng mga puno. Naglaho na parang isang panaginip, isang masamang panaginip. Ang naiwan lang ay ang tatlong nanginginig na kabataan, isang matandang hindi makapagsalita, at ang bigat ng isang salita na naglalaman ng lahat ng sakit, sakripisyo at pagmamahal sa mundo. Patawad. Ang salitang patawad ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang multo na mas totoo pa kaysa sa mga aninong nakapaligid sa kanila. Ang pagmamahal ng isang ina na ipinahayag sa pamamagitan ng isang halimaw. Ang sakripisyo na nakabalot sa isang sumpa. Bumaling silang lahat kay Lolo Cadyo. Ang kanilang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi kayang bigkasin ng kanilang mga bibig. Ang matanda ay tumingin sa kanila. Ang kanyang mukha ay isang mapa ng kalungkutan na matagal nang kinikimkim. Maalam niya kung ano ang susunod na kailangan nilang malaman. Ang pinakamabigat sa lahat. Muli, yumuko siya at nagsimulang magsulat sa lupa gamit ang kanyang patpat. Ang mga salita ay simple, ngunit ang bigat ng mga ito ay yumanig sa kanilang mga kaluluwa. Utang ay buhay. A death is a life. Ang kasunduan ay malinaw. Ang lupain ay humihingi ng isang tagapagbantay, isang buhay. May paraan pa ba para mapigilan to? Halos pabulong na tanong ni JC. May ritual ba? O kahit anong pwedeng gawin? Tumingin sa kanya si Lolo Cadyo at sa unang pagkakataon, nakita nila ang isang bagay na mas malalim pa sa takot sa kanyang mga mata. Awa, sumulat siyang muli. Para maputol ang sumpa, kailangan ng alay. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Maya. Isang alay, kahit ano, ibibigay niya. Ngunit nagpatuloy sa pagsulat ang matanda at ang bawat letra ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Isang alay na kasing halaga ng buhay na hinihingi nito. Ano ang kasing halaga ng isang buhay, ng isang kaluluwa? Itinuro ng matanda ang dambuhalang puno ng balete. Pagkatapos, itinuro niya ang puso ni Maya at ang kanyang ulo at isinulat niya ang huling salita. Ang presyo. Ala-ala. Hindi nila naintindihan noong una. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng matanda sa pamamagitan ng mga senyas. Iginuhit niya ang isang puso.
Pagkatapos ay binura niya ito. Iginuhit niya ang isang mukha na nakangiti. Pagkatapos ay binura niya ito. Iginuhit niya ang mga nota ng namangnoa ng isang kanta, ang uyay, at binura din niya ito. Ang tanging paraan para maputol ang utang, para palayain ang kaluluwa ng kanyang ina at iligtas ang sarili niya, ay ang isuko ang pinakamahalagang bagay na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Ang lahat ng alaala niya tungkol sa kanyang ina. Ang pagmamahal, ang mga ngiti, ang amoy, ang kanta. Lahat. Kailangan niyang kusang loob na burahin ang kanyang ina mula sa kanyang puso at isipan, magpakailanman. Maging isang estranghero sa sarili niyang nakaraan. Kung hindi itamad sa pagsapit ng 3:70 AM ang kaluluwa niya at ng kanyang ina ay magiging isa. At siya na ang susunod na magiging tagapagbantay. Hindi umiling si Maya habang ang katotohanan ay parang lason na kumakalat sa kanyang ugat. Hindi. Pagkatapos ng lahat ng to, ngayong alam ko na ang totoo, ngayon ko pa siya kakalimutan? Hindi. Ito ang pinakamatinding kabalintunan. Nahanap na niya ang pagmamahal ng kanyang ina. Para lang malaman na kailangan niya itong wasakin para mabuhay. Habang ang dilema ay dumudurog sa kanyang kaluluwa, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang gabi ay biglang naging tahimik. Nawala ang huni ng mga kuliglig. Nawala ang mahinang tawag ng mga ibong gabi. Nawala ang pag-ihip ng hangin sa mga dahon. Isang katahimikan na nakakabingi, na parabang ang buong kalikasan ay huminto sa paghinga, naghihintay sa kanyang desisyon. Tumingin si Maya kay JC, na nakatingin sa kanya ng may sakit at determinasyon. Tumingin siya kay Bea, na tahimik na umiiyak para sa kanya. Ang kanyang mga kaibigan, ang mga taong sumuong sa impyernong ito kasama niya. Ang pagtanggi sa kanyang puso ay dahan-dahang natunaw, napalitan ng isang mabigat, nakakapanghinang pagtanggap. Walang ibang paraan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nag-aalinlangan. Lumapit siya sa kanyang dalawang kaibigan at niyakap sila ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabi ng lahat. Salamat sa lahat, bulong niya. Ang boses niya ay basag. Ano man ang mangyari, salamat. Iyon na ang kanyang sagot. Habang naghahanda sila para sa huling paglalakbay, pabalik sa puno ng balete, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Ang cellphone ni Maya, na ilang araw nang walang silbi at walang signal, ay biglang nag-vibrate sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. May isang text message mula sa isang numerong pamilyar sa kanya. Si Tita Elvie. Ang mensahe ay maikli, puno ng panik. Maya, anak, nasaan ka? Nalaman ko ang totoo sa papa mo. Huwag kang manatili dyan. Umuwi ka na, please. Ang tulong, ang katotohanan, ang pag-aalala mula sa mundo ng mga buhay. Dumating na, ngunit huli na ang lahat. Ang mensahe ni Tita Elvie ay isang sinag ng liwanag mula sa isang mundong hindi na nila kinabibilangan. Tinitigan ni Maya ang screen sa loob ng ilang segundo. Ang pakiusap, ang pag-aalala, isang buhay na normal, isang pamilya, isang kinabukasan na walang mga anino. Ngunit alam niya na ang mundong iyon ay hindi na para sa kanya. Ang pinto pabalik ay nagsara na. Dahan-dahan, ibinulsa niya ang cellphone, ang desisyon niya
ay kasing tigas na ng bato. Tumango siya kay Lolo Kadyo. Handa na siya. Hindi na sila nagsayang ng oras. Si Lolo Kadyo ang naging kanilang tahimik na gabay. Walang salita, puro kilos lang. Ngunit ang bawat kilos ay may bigat ng 100 taong tradisyon. Una, dinala niya sila pabalik sa bahay kubo. Ang amoy ng takot ay nananatili pa rin sa loob. Nagtungo ang matanda sa baul na ngayon ay bukas na. Mula sa ilalim ng mga sulat, maingat niyang inilabas ang isang nakatuping puting bestida. Naninilaw na sa katagalan, ngunit malinis pa rin. Amoy lavender at lumang panahon. Ang damit ng kanyang lola. Gamit ang kanyang itak, pumutol siya ng isang pirasong tela. Iyon ang una nilang kailangan. Sunod, sinenyasan niya sila na sumunod sa kanya palabas, papunta sa likod ng bahay, kung saan may isang maliit na landas na papasok sa kakahuyan. Sa liwanag ng buwan, narating nila ang isang maliit na sapa. Ang tubig nito ay malinaw, ngunit ang tunog ng agos nito ay tila isang malungkot na bulong. Ipinakuha ng matanda si Bea ng tubig gamit ang isang walang lamang bote. Nang isausaw ni Bea ang kanyang kamay, napaatras siya. Ang tubig ay sobrang lamig, parang tubig mula sa yelo. Kahit na ang gabi ay maalinsangan. Pagbalik nila sa dampa ng matanda, inilatag niya ay tibatsya, tataang ang puting tela at ang bote ng tubig sa lupa. Tumingin siya kay Maya. Ang huling sangkap ay kailangan magmula sa kanya. Isang bagay na personal. Isang bagay na nag-uugnay sa kanya, sa kanyang ina. Hindi na kailangang sabihin pa. Alam na ni Maya. Dahan-dahan, kinuha niya mula sa kanyang pitaka ang kupas na litrato. Ang nag-iisang larawan nila ng kanyang inanamaan na magkasama. Ang ngiti ng isang batang walang kamuwang-muwang. Ang yakap ng isang inang may itinatagong kalungkutan. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Sinusubukang isaulo ang bawat detalye, bawat pixel ng isang alaala na malapit ng maging abo. Inilapag niya ang litrato sa tabi ng tela at ng bote. Kumpleto na ang mga sangkap para sa sakripisyo. Ang paglalakbay pabalik sa puno ng balete ang pinakamahabang paglalakbay sa kanilang buhay. Ang gubat sa gabi ay isang nilalang na humihinga. Habang naglalakad sila, ang bawat isa ay nakakaramdam ng malagkit na sapot ng gagamba sa kanilang mga mukha, sa kanilang mga braso. Ngunit kapag hinahawi nila ito, wala naman silang nakikita. Wala namang sapot. Ang mga dahon ay kumakaluskos kahit walang hangin. May mga bulong silang naririnig sa gilid ng kanilang pandinig. Mga salitang hindi nila maintindihan pero parang tinatawag ang kanilang mga pangalan. Bago sila tuluyang pumasok sa pinakapusod ng gubat, si JC ay biglang huminto at dumampot ng isang maliit na bato mula sa lupa. Isinilid niya ito sa kanyang bulsa. Para lang may mahawakan akong totoo, bulong niya, halos sa sarili lang. Sa wakas, narating nila ang luntingan at doon nakatayo ang puno ng balete. Sa liwanag ng buwan, hindi na ito isang puno. Isa itong dambuhalang nilalang na gawa sa kahoy at anino. Ang katawan nito ay baluktot at puno ng nakangkuwang mga bukol na parabang mga mukhang sumisigaw. Ang mga nakabiting baging nito ay parang mahahabang buhok ng isang matanda. At ang mga ugat nito ay parang malalaking ahas na gumagapang sa lupa
nagkakabuhol-buhol. At habang nakatayo sila sa paanan nito, nagsimula ang kanta. Ang uyayi. Ngunit hindi na ito galing sa isang direksyon. Ang himig ay nanggagaling sa lahat ng dako. Mula sa mga dahon sa itaas, mula sa mga ugat sa ibaba, mula sa hangin na kanilang nilalanghap, na para bang ang buong gubat ang siyang kumakanta ng awit ng sumpa. At sa gitna ng nakapalibot na himig, napansin ni Maya ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang mga ugat sa paanan ng puno, ang makakapal at nagkabuhol-buhol na mga ugat. Dahan-dahan, nagsimula itong gumalaw. Nagbabago ng anyo. Nag-uumpisang bumuo ng isang hugis. Hindi isang hugis ng hayop o halimaw, kundi ang anyo ng isang babae. Ang anyo na nabubuo mula sa mga ugat ay hindi na isang mantsa lang ng anino. Ito ay nagkakaroon ng laman, ng hugis. Si Lolo Kadyo ay kumilos ng mabilis. Inilatag niya sa lupa ang puting tela. Ibinuhos niya dito ang malamig na tubig mula sa sapa. At sinenyasan niya si Bea. Oras na. Nanginginig, hinawakan ni Bea ang kanyang rosaryo. Pumikit. At sinimulang bigkasin ang mga salitang itinuro sa kanya ng matanda sa pamamagitan ng mga senyas at sulat sa lupa kanina. Mga salitang hindi niya maintindihan, parang pinaghalong Latin at lumang dialekto. Isang dasal na mas matanda pa sa nayon mismo. Anima amisa, interam obligata, pactum soli, memoriam rede. Habang ang mga sinaunang salita ay lumalabas sa bibig ni Bea, ang anyo sa puno ay lalong naging malinaw. Ang balat nito ay naging makinis. Ang buhok nito ay humaba at umalon. Ang mga mata nito ay nagkaroon ng kislap. At hindi ito ang itsura ng halimaw na humabol sa kanila. Ito ang itsura ng babae sa litrato. Ang ina ni Maya noong kabataan nito. Nakangiti. Isang ngiti na puno ng init at pagmamahal. Isang ngiti na hinahanap-hanap ni Maya sa buong buhay niya. Maya, anak, ang boses. Iyon ang boses mula sa kanyang mga panaginip. Malambing. Totoo. Halika, anak, sabi ng anyo. Iniunat ang isang kamay na gawa sa ugat at anino. Huwag mo akong iwan ulit. Dito ka na lang sa tabi ko. Magkasama na tayo. Ang buwat salita ay isang matamis na sundang na tumutusok sa puso ni Maya. Ang buong buhay niya, ito ang kanyang hinintay. Ang marinig na gusto siyang makasama ng kanyang ina. Ang tunay na kalaban ay hindi ang sumpang nakakatakot. Ang tunay na kalaban ay ang pag-ibig na kanyang inaasam. Kasabay nito, naramdaman nila ang paggalaw sa kanilang paligid. Ang mabigat na anino, ang tagapagbantay. Hindi nila ito nakikita, ngunit naririnig nila ang mga nababasag na sanga habang ito ay paikot-ikot sa kanila. Naghihintay, nanonood, na parabang isang hukom na nag-aabang sa huling hatol. Mayaiwag bulong ni JC. Hinigpitan ang hawak sa braso niya. Hindi siya yan. Alaala lang yan. Pero paano mo lalabanan ang isang bagay na gusto mong yakapin? At pagkatapos, ang amoy. Biglang nagbago ang hangin. Ang amoy ng bulok na lupa at dahon ay nawala. Napalitan ng isang bagay na pamilyar. Napakapamilyar. Amoy ng adobong manok na niluluto sa suka at toyo. Ang paboritong pagkain ni Maya noong bata pa siya. Ang luto ng kanyang ina. Isang alon ng pangungulila ang bumalot kay Maya.
mas malakas kaysa sa takot. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang yakapin ang multo ng kanyang nakaraan. Ngunit sa gitna ng pag-aalinlangan, nakita niya ang mga mata ni JC. Puno ng takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanya. Nakita niya si Bea na patuloy sa pagdarasal kahit na ang mga luha ay bumabagsak mula sa kanyang mga mata. Sila ang kanyang katotohanan ngayon. Sa huling pagkakataon, hinawakan ni Maya ang kupas na litrato. Dinala niya ito sa kanyang mga labi at hinalikan ito. Isang halik ng pasasalamat, ng pag-ibig at ng pamamaalam. Mahal kita, Nay. Ibinulong niya sa hangin. Paalam. Determinado, lumapit siya sa puno. Ang anyo ng kanyang ina ay lalong ngumiti. Iniisip na nagtagumpay na ito. Halika, anak. Ngunit sa halip na abutin ang kamay nito, nakahanap si Maya ng isang maliit na uka sa katawan ng puno. Isang natural na butas sa pagitan ng mga baluktot na balat nito. At doon, dahan-dahan, isinuksok niya ang litrato. Sa sandaling ang litrato ay dumikit sa kahoy, isang sigaw ang kumawala mula kay Maya. Isang sigaw na hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi parang may mainit na bakal na dahan-dahang binubunot mula sa kaibuturan ng kanyang isipan. Ang mga imahe ay nag-flash sa kanyang isip ng napakabilis. Isang ngiti, isang kanta, isang yakap, isang muka. Bago ang bawat isa ay natupok ng isang puting liwanag, nagiging abo, nagiging wala. Kasabay ng kanyang sigaw, ang magandang anyo ng kanyang ina ay nagsimula ring sumigaw. Ang ngiti nito ay naging isang maskara ng paghihirap. Nagsimula itong maglaho, bumabalik sa pagiging mga ugat at anino. At ang huling nakita ni Maya bago ito tuluyang naglaho ay isang luha, isang perpektong kumikinang na luha na pumatak mula sa mga mata ng isang alaala. Sa gitna ng kaguluhan, napatingin si JC sa kanyang cellphone. Ang oras sa screen ay kumukurap, 3:17 AM, at pagkatapos ng sigaw ay ang ganap na katahimikan. Ang unang gumising kay Maya ay hindi tunog, kundi liwanag. Ang maninipis na sinag ng araw ay tumatagos sa mga dahon ng puno. Gumuguhit ng mga gintong linya sa lupa. Naramdaman niya ang gaspang ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang pisngi. Ang init ng araw sa kanyang likod. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang katawan ay masakit at pagod. Ngunit sa loob niya ay may isang kakaibang gaan na para bang isang napakabigat na bato na matagal na niyang pinapasan ay bigla na lang nawala. Pero kasabay ng gaan, mayroon ding isang kakaibang puwang. Isang butas sa kanyang dibdib na hindi niya maintindihan. Nakita niya sina JC at Bea na natutulog malapit sa kanya. Magkayakap para sa init, ang mga mukha nila ay puno ng pagod, lungkot at awa. Sa isang iglap, naalala niya ang lahat, ang gubat, ang takot, ang ritual, ang sigaw. Ngunit ang dahilan kung bakit sila napunta doon sa simula pa lang ay malabo. Isang blankong pahina. Wala na si Lolo Cadyo. Naglaho na parang hindi kailanman naging parte ng kanilang bangungot. Ang tanging natira sa paanan ng puno ng balete ay sila lang tatlo. Tumayo si Maya, pinagpagan ang kanyang damit. At doon, sa lupa, nakita niya ito. Ang isang kupas na litrato, bahagyang nalukot, pinulot niya ito.
Isang babae na may malungkot na ngiti. Yakap ang isang maliit na batang babae. Tinitigan niya ito ng matagal. Sinubukan niyang hanapin ang kahit anong koneksyon, kahit anong kislap ng pagkakakilala. Wala. Para lang siyang nakatingin sa litrato ng mga estranghero. Sino to? Tanong niya. Ang boses niya ay walang emosyon. Puno lang ng kuryosidad. Ang tanong na iyon ang gumising kina JC at Bea. Nakita nila ang litrato sa kamay ni Maya. Ang blankong ekspresyon sa mukha niya. Ang kawalan ng pagkakakilala. Iyon ang katibayan. Nagtagumpay ang ritual. Tumingin si JC at Bea sa isa't isa. Isang tingin na puno ng lahat ng salitang hindi nila masabi. Isang tingin ng tagumpay, ng kaligtasan at ng napakalalim na kalungkutan. Namuo ang luha sa mga mata ni Bea at mabilis niya itong pinunasan. Dahan-dahang kinuha ni JC ang litrato mula sa kamay ni Maya. Wala yan, May, sabi niya. Pilit na pinapanatili ang normalidad sa kanyang boses. Gamit lang ng dating nakatira dito. Itapon na natin. Tumingin si Maya sa kanya. Pagkatapos ay kay Bea na umiiyak ng tahimik. Hindi niya maintindihan. Bakit sila malungkot? Hindi ba't dapat masaya sila? Nakaligtas sila. Uuwi na sila. Bakit kayo umiiyak? Tanong niya. Ang tanong na iyon, napuno ng inosenteng pagtataka, ang mas lalong nagpadurog sa puso ng kanyang mga kaibigan. Sasaya lang, palusot ni JC. Masaya lang kami na okay ka, na okay tayong lahat. Inabutan niya si Maya ng bote ng tubig. Okay ka lang? Tanong niya. At sa simpleng tanong na iyon, nakapaloob ang lahat ng kanyang pag-aalala. Ang lahat ng kanyang pagmamahal. Tumango si Maya at uminom. Ramdam pa rin niya ang puwang, ang blankong espasyo sa kanyang pagkatao na parang isang nawawalang piraso ng puzzle. Ngunit hindi ito masakit. Nandoon lang. Isang tahimik na paalala ng isang bagay na hindi niya alam kung ano. Tara na, sabi niya. Umuwi na tayo. Sinimulan nilang lisanin ang lugar na iyon, ang paanan ng puno ng balete. Ang bawat hakbang palayo ay isang hakbang papalapit sa isang bagong buhay. Isang buhay na ligtas. Isang buhay na normal. Isang buhay na may kulang. Bago sila tuluyang makalayo sa hindi malamang dahilan, lumingon si Maya sa huling pagkakataon. Tumingin siya pabalik sa dambuhalang puno at sa isang saglit, sa ilalim ng sinag ng umaga, may nakita siya. Isang babae. Nakatayo sa tabi ng puno, ang damit nito ay puti at tila umaagos sa hangin. Nakangiti ito sa kanya. Isang ngiti na puno ng kapayapaan, ng pasasalamat at ng kalayaan. Pumikit si Maya at pagdilat niya, wala na ito. Naglaho na parang isang panaginip. Hindi niya ito nakilala. Hindi niya naramdaman ang kahit anong koneksyon. Para sa kanya, isa lang itong anino na dala ng umaga. Ngunit habang naglalakad siya palayo, ang pakiramdam ng puwang sa kanyang dibdib ay tila bahagyang lumalim, isang malamig na bulong mula sa isang nakaraang tuluyan ng nabura. Isang taon ang lumipas. Ang hangin sa Maynila ay kasing gulo pa rin ng dati. Ngunit para kay Maya, ang lahat ay mas payapa. Ang galit na dati isang apoy sa kanyang dibdib ay isa na lang malamig na abo. Maayos na ang lahat sa pagitan nila ng kanyang ama. Si Tita Elvie, na dati niyang kinasusuklaman, ay isa ng tunay na kaibigan at gabay. Ang kapatid niya sa sinapupunan nito ay isang pangako ng bagong simula,
Isang bagong pag-asa na tinanggap na niya ng buong buo. At si JC ay nasa tabi niya. Ang kanilang pagkakaibigan na sinubok sa apoy ng isang bangungot na tanging sila lang ang nakakaalam ay namulaklak sa isang pagmamahal na tahimik at matatag. Isang gabi, habang sila'y magkasamang nag-aaral sa maliit na apartment ni Maya, ang tanging tunog ay ang pag-ikot ng electric fan at ang kaluskos ng mga pahina ng libro. Ang ilaw mula sa desk lamp ay lumilikha ng isang maliit na isla ng liwanag sa gitna ng dilim. Tumingin si Maya sa salamin na nakasabit sa dingding. Tinitigan niya ang babaeng nakatingin pabalik. Isang babaeng may mga matang mas kalmado na ngayon. Isang babaeng hindi na naghahanap ng mga sagot sa nakaraan. Ngumiti siya sa sarili niyang refleksyon. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ang ngiting iyon ay totoo, magaan, walang bigat. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang himig ang nagsimulang mamuo sa kanyang mga labi. Isang mahinang paghum. Isang himig na pamilyar, pero dayuhan. Isang kanta na tila galing sa isang malayong panaginip. Napatigil si JC sa pagbabasa. Tumingin siya kay Maya. Ang mga mata niya ay biglang napuno ng isang pamilyar na lungkot na tanging siya at si Bea lang ang nakakaalam. Ang himig, ang uyay. Ano pong kinakanta mo? Tanong niya sa isang mahinang boses. Napatigil si Maya sa pagham. Tila nagulat. Ha? May kinakanta ba ako? Tumingin siya sa kawalan. Sinusubukang alalahanin. Hindi ko alam. Bigla na lang lumabas. Tumahimik siya sandali. Ang kanyang noo ay bahagyang kumunot. Pero kakaiba, sabi niya. Ang tingin niya ay malayo. Bigla ko lang naramdaman na parang may namimiss ako. Tumingin siya kay JC. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong pagtataka. Pero hindi ko alam kung sino. Ang mga salitang iyon ay naiwan sa hangin. Isang tanong na walang sagot. Isang pangungulila na walang pangalan. Ang presyo ng kanyang kalayaan. Isang multo sa kanyang kaluluwa na hindi na niya kailanman makikilala. Mahal kita.